O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating attorney Enzo Bunyog. Yan. Pag-usapan natin itong may tatlong topics tayo ngayon, kaya huwag kayong aalis ha. Una, nagkagirian sa Kongreso kanina, unang araw ng pagdinig ng Infracom. Yung nagsimula na ang pagdinig ng Kamara doon sa mga anomalya sa flood control ay nagkagirian kanina. Kung anong nangyari, kikwento ko sa inyo. Ha? Pangalawa, si Trillanes, binira na si Bongo. Kasi naghuhugas kamay si Bongo, wala daw siyang pakialam, wala siyang alam sa mga kontratang nakuha ng construction companies ng kanyang pamilya. Sabi ni Trillanes, ang kapal naman ng mukha mo. Nagmamalinis ka pa. Ayan, pag-usapan din natin yan. Ito, panguli, si Villanueva na kung magsalita, matapang, galit, pinaglalaban daw yung tama, o ngayon biglang natamimi, nawala yung dada ni Villanueva. Sinalang yung kaibigan niyang yung tao niya ba yon, yung district engineer na si Alcantara. Sinalang, hindi siya nagsalita. Ay, si Villanueva. O mga kabunyog, mga kababayan, sige, pag-usapan na natin. Pag-usapan natin to isa-isa. Kanina yung unang araw ng pagdinig ng Infracom, yung komite ng Kamara na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ngayon, kanina, nagkagirian, nagkaagulo sa Kongreso. Nag-motion kasi si Congressman Erese na dapat ipatawag si Congressman Saldico at si Grace Poe. Kasi ito yung mga nagmaniobra ng insertions nung 19th Congress. Sabi ni Congressman Erese na tama naman, dapat ipatawag sila. Hindi natin mapag-uusapan itong mga projects na ito nang wala sila. Sinuportahan kaagad. Sinuportahan kaagad ng mga kasamahan niya. Kinuntra ni Abante, ni Congressman Abante. Nagsalita rin si Tubi Tiangco, suporta naman kay Erese. Nagsalita naman si Garin, kinuntra naman si Tubi Tiangco. Kaya nagkakasagutan sila kanina. Simula pa lang yan. Sigurado mangyayari pang maraming girian yan sa susunod na mga araw. Mga kabunyog kasi, ang nangyari naman talaga dyan, sa totoo lang, kung akong tatanungin nyo, tama lang naman na ipatawag si Saldico. Saka si Grace Poe. Ang motion kasi ni Congressman Egay Erese, ang chair ng Appropriations Committee ng 19th Congress ay si Saldico. Ang counterpart niya sa Senado ay si Grace Poe, yung Senate Finance Committee. Nung nagkaroon ng BICAM, doon nangyari yung mga insertions na nagiging controversial ngayon. Lalo na marami doon sa mga sa mga insertions na yon ay posibleng kasama dito sa mga iniimbestigahan na maanomalyang mga flood control projects. Kaya sabi ni Congressman Egay Erese, dapat ipatawag si Saldico, ipatawag si Grace Poe. Ano ba yung mga linagay nilang insertion? Saan-saan yun? Sino kasi ang nagsabi sa kanilang i-insert yun? At kumusta na, sa kamag-usap ngayon, ano na bang nangyari sa mga projects na yun? Lalo na yung mga insertions. Siyempre, kakampi ni Saldico si Benny Abante, kumontra. Nag-object. Nagsigunda ngayon si Tubi Tiangco, pinuportahan si Erese. Siyempre, suportado naman si Saldico ni Garin. O ngayon, nagsalita rin si Garin kontra naman kay Tiangco. Kaya nagkakagirian sila. Pero kung tayong tatanungin mga kabunyo, tayo sa pagkakataong ito, mali ang mayorya dito ng Kamara. Mali ang mayorya. Kasi sa taong bayan, gustong malaman ng taong bayan, ano ba talagang nangyari sa 2025 budget? Kasi nga controversial masyado yung mga insertions na yan. Kahit naman si PBBM, sinasabi niya, ayaw niya ng mga insertions na yan. O ba, di dapat ngayon, suportahan niya ng mga kongresistang kakampi ng administrasyon. Yung majority, dapat, ang niyan, panagutin ang dapat managot. Bakit pinoprotektahan nila si Saldico? Bakit tinatago nila si Saldico? Bakit protektado nila si Saldico? Hindi magkakaroon ng magandang investigasyon ang Kamara hanggat si Saldico ay hindi napagpapaliwanag. Nananahimik si Saldico eh. Tapos ang nagtatanggol, sila Abante, sila Garin, yung mga kasamahan niya sa mayorya. Ano yun eh?
Ang taong bayan gustong malaman ang katotohanan. Kung hindi mapagsasalita si Saldico, wala yan. Si Grace po rin. Akala mo lang si Grace po, ganyan, walang nagawang ano, ay kasama pala siya doon. Siya pala yung counterpart ni Saldico sa Senado. So dapat magpaliwanag siya kahit hindi na siya dapat nga pwede na siyang ipatawag kasi hindi naman na siya senadora eh. At saka talagang gustong malaman ng taong bayan, ano ba yung mga in-insert na yan? Saan-saan yan? Ano ng sitwasyon ng mga projects na yan na in-insert? Sino-sinong congressman ba ang nag-insert niyan? Sino-sinong senador yan? Yun. Kaya lang ayaw nila eh. Yan na ang problema ng investigasyon na yan ng Kamara. Ganon din yung Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. May pinoprotektahan sila eh. Hindi magiging thoroughgoing, komprehensibo, malalim, totoo ang investigasyon hangga't may pinoprotektahan. At dito ang pinoprotektahan nila si Saldico saka si Grace po. Oh. Yan ang malinaw diyan. Kasi ang susunod na niyan yung mga kongresista na. Sinong mga kongresista ang nag-ano niyan? Sino ang nakiusap kay Saldico na isingit mo to, i-insert mo to? Hmm? At saka ano kasi, ang nangyayari ngayon, grabe yung kontrobersya ng 2025 budget at grabe ang mga nangyaring anomalya. Tapos yung pangunahing nag-insert ng mga proyekto na yan, si Saldico, ay tahimik. Hindi pinagsasalita, hindi pinagpapaliwanag. Pinoprotektahan pa ng mga kasamahan niya sa Kamara. Kaya paulit-ulit yung issue na yan. Igigii talaga nila Tubi Tiangco, nila Igay Erese, suportado rin nila ng oposisyon, suportado nila Chel Jokno, nila Laila de Lima ng Makabayan Black. Suportado yan. Talaga namang hindi magiging totoo, kapanipaniwala, ang investigasyon tungkol sa mga flood control projects kung yung mga insertion sa budget ay hindi mapag-usapan. Sinong nag-insert at bakit in-insert? Si Saldico lang ang makakapagpaliwanag at si Grace po. Ba't ayaw nila? Ibig sabihin, tinatago nila. May tinatago sila. Dito sa bagay na to, hindi tayo kampi kila Abante. Hindi tayo kakampi sa ano yan. Kaya lang, ang problema rin kay Tubi Tiangco, hindi mo rin masasabing para sa mabuting paggugobyerno. Kontra lang kasi siya kay Romualdez. Pero mayroon din siyang mga pinapaborang na mga kontraktor sa totoo. Yung may nakikita nga tayong post sa social media, yung top nuts. Kasama yan doon sa top 15 ng mga kontraktor nuts. Oh, may connection daw yun kay Tubi Tiangco. Ganon din yung St. Timothy ni Diskaya. Mayroong mga proyekto doon sa Nabutas. Oh. Kaya mahirap pa rin na tingnan itong si Tubi Tiangco. Pero sa kabuuan, lalo na yung hinihiling nila Igay Erese, nila Laila de Lima, na talagang dapat iharap si Saldico. Tama yun sa tingin natin. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, yan na, binira ni Trillanes, binira si Bongo. sabi ni Trillanes, kasi kagad-agad naguhugas kamay itong si Bongo. Sabi ni Bongo, hindi daw siya nakialam, hindi siya nanghimasok sa transaksyon ng mga pamilya niya doon sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects. Hindi daw. Sabi ni Bongo, managot ang dapat managot. Wow! Pero sabi ni Trillanes, si Bongo nahanip, nagmamalinis kanina sa Senate investigation ay may 800 milyong pesong mga kontrata ang pamilya with Diskaya. Di na kinikilabutan ng mga ito. Tama naman si dating Senador Sani Trillanes. Bakit nagmamalinis si Bongo? Hindi daw siya nakikialam? So, maniwala ka naman, super alalay ka ng presidente. At kinalaunan naging senador ka. Tapos natutulungan mo nga ang iba. Natutulungan niya nga ang iba na ma-appoint sa gobyerno ni Duterte. Natutulungan niya. Nabibigyan niya nga ng mga proyekto yung iba, yung sarili niyang pamilya, hindi. At saka sino namang maniniwala? 2017, pumasok sa joint venture, nagsosyo itong Diskaya, yung St. Gerard niya,
saka yung CLTG Construction. Eh ang CLTG, Christopher Lawrence Tesoro yan eh. Ang nakuha nilang kontrata sa infrastructure lang, sa Davao City lang ay 800 million. Itong dalawang ito, itong joint venture ng St. Gerard ni Diskaya, ay masyadong controversial ngayon si Diskaya, kaya dumidistansya si Bongo. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nababanggit ang pangalan niya yun sa pagdinig ng Senado, pero nauuna nang magdepensa. Sabi ni Bongo, ako hindi ako involved dyan. Ay kasi tinanong niya si Diskaya. May mga kumakalat na nagpumasok ka daw sa joint venture sa aming pamilya, construction ng aming pamilya, construction company. Totoo ba yon? Kala niya hindi totoo. Totoo. Sabi ni Diskaya, totoo po yun. 2017. Oh. Eh ngayon biglang hugas kamay si Bongo, biglang nagmamalinis. Sabi niya, hindi ako involved diyan Hindi ako nakikialam sa mga transaksyon ng aking pamilya. Kung may mali ang kontratang pinasukan ng aking pamilya, kasuhan 'yan. Ako mismo panawagan ko, kasuhan 'yan. Wow. Kaya sabi ni Trillanes, ay anip itong si Bongo nagmamalinis. 800 million nga ang nakuha nila. Makukuha ba nila 'yon? Yung 800 million, Davao lang yan Davao lang yan, Davao City lang yan. Makukuha ba nila yan? Kung hindi malakas kay Duterte? Yes naman. Natural nakuha yan dahil malakas ang pamilya ni Bongo sa Duterte. Huwag sabihin ni Bonggong hindi siya nag-impluensya dyan o hindi siya nakialam dyan. Sino naman papaniwalaan niya yan? Ngayon kasi nagiging mainit nga yung Diskaya. Ay mayroon pala talagang partner, joint venture yung construction company ng pamilya ni Bongo at saka yung Diskaya. O dumidistansya sa ngayon. Ayaw niyang madamay, ayaw niyang ma-associate sa Diskaya. Tapos ninyong mga pakinabangan yung partnership nyo, yung pag-joint venture nyo. Pareho kayo ng inabang, pareho kayo yumaman. Tapos ngayon magkakanuluan kayo, magdidistansyahan kayo sa isa't isa. Itong sila Bato, itong sila Bongo, saka sila Marcoleta, mga pro-Duterte, ayaw nilang mabanggit yung Duterte. Kaya nga si Bato, tinatanong si Diskaya, sabi ni Bato, talaga bang yumaman ka nang pumasok ka sa DPWH? Sabi ni Diskaya. Ganun kasi yung sinabi niya. Kaya ang gustong itanong ni Bato, kailan ka ba nag-engage sa mga flood control project sa DPWH? Ang sagot ni Diskaya, 2016 po onwards. Sabi ni Bato, be definite with your answer. Ay talaga namang 2016 sinabi ni Diskaya 2016, hindi na nagtanong si Bato, nabigla siya, ay 2016 Duterte. Ganun din si Marcoleta. Nung tinatanong na ni Tito Soto yung PCAB, yung chairperson ng PCAB, na-appoint ka ba sa ilalim ni kaninong administrasyon? Kay Duterte ba? Sabi ni opo. Nung nabanggit ang Duterte, biglang tinigil ni Marcoleta. Tapos ito naman si Bongo, tinanong niya sa Diskaya, totoo ba na may joint venture ang construction company ng aking pamilya? Anong kinumpirma ni Diskaya? Biglang hugas kamay si Bongo. Yan yung mga dito sa mga ito Yan ang problema sa kanila. Nagmamalinis sila na akala na pinapalabas nila na yung Duterte walang nagawang mga anomalya. Hindi. Ang pinag-uusapan kasi ngayon, 2022 to 2025, si PBBM, si Marcos ang naglagay ng gano'n na ang period na covered ng investigasyon, 2022. Pero sa totoo lang, hindi nga Dapat hanggang talaga yan sa, pati yung kay Duterte, yan. Anyway, yan mga kabunyog, tama naman si Trillanes, nagmamalinis si Bongo. Ang dami nilang kontrata. Actually, 6 billion ang nakuhang kontrata nung CLTG, yung construction company ng pamilya ni Bongo. 6 billion sa ilalim ni Duterte. Kaya nga, kinasuhan nga ng plunder ni Trillanes. Kaya lang wala pang resolution ng DOJ. Sana ilabas na. Kaya itong si Bongo, hindi siya pwedeng magmalinis dyan. Sangkot siya sa Parmali. Sangkot siya doon sa pagbili ng nung barko ng Navy. Siya na namang nasa likod nun. Sa halos lahat ng mga anomalya, tiwalian ni Duterte, kasama si Bongo dyan. Tapos magmamalinis siya. Kaya sabi ni Trillanes,
hanep, nagmamalinis si Bongo. Hindi ba sila kinikilabutan? Anyway, dito tayo sa huling topic natin mga kabunyog. Si Villanueva, si Joel Villanueva na sobrang dada. Ang makapagsalita. Galit siya sa kurap, galit siya sa ano. Ha? Ay nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isinalang yung controversial na district engineer ng Bulacan. Ay kaibigan yun ni Villanueva, tao niya yata yun. Ha? Ngayon, hindi sumama sa hindi nagsalita si Villanueva. Ha? Ay 'di ba dapat pag na ano niya sabi niya, ayaw ko ng korupsyon, hindi ko mapapaano 'yan. Ha? Wala akong inimpluwensya diyan sa mga proyekto na 'yan. Pero ngayon sa pagkakataong ito hindi siya nagsalita. Bakit? Baka ilaglag siya ni Alcantara? Ha? Anyway, yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon, isinalang si Engineer Henry Alcantara, yung controversial na district engineer ng Bulacan. May maraming ghost projects doon, binisita mismo ni PBBM. Inalis na yan doon si Alcantara eh. Ito rin yung controversial na nagkakasino. Siya at saka yung alalay niyang engineer, yung Bryce Hernandez ba yun? Nagkakasino sila. Sabi nga ni Lacson, gumagastos 300 million, pinapatalo. Grabe, ano? Oh. At ngayon, itong si Alcantara, ito yung district engineer ng maraming mga ghost projects at mga substandard na projects sa Bulacan. Kaya inalis siya doon. Pinatawag siya ngayon sa Kamara ay sa Senado. Pagdating sa Senado, makikita mo parang relax ah. Siguro tinimbrehan na ni Villanueva yung mga kaibigan niyang mga senador. Huwag niyo namang pahirapan si Alcantara. Si Alcantara naman relax Ang inamin niya lang na ano daw siya, totoo daw 'yun, may pananagutan siya dun sa mga nangyari pero negligence lang, kapabayaan. Ah, halimbawa, yung sa Ghost Project, ang inamin ni Alcantara, pumirma kasi siya na hindi niya muna binisita kung wala naman yung project. Nag-rely na daw siya dun sa mga kasi pumirma na yung mga team na nag-inspeksyon na mayroon nga maayos ang trabaho, pumirma na daw siya. Wala na. Yung mga senador, hindi na rin masyadong ginisa si Alcantara eh. Masyadong malambot. Siguro dahil alam ng mga senador, tao yan ni Villanueva. Kita naman natin nung nakaraang mga linggo, yung mga pictures, videos na kasama ni Villanueva yung si Alcantara. Kaya lang, kung hindi sangkot si Villanueva dyan sa mga anomalya na yan sa flood control, dyan sa Bulacan, dapat sinabi niya, ito, Engineer Alcantara, DE, kilala kita, taga Bukawi ka. Yang ginawa mo, hindi ko gusto yan. Yang sinasabi mo na na nagpabaya ka dyan sa trabaho mo. Ito, gusto kong marinig ng publiko. Hindi ko gusto, nakakahiya yung ginawa mo. Dapat ganun. Yung kung gaano siya na naman tapang magsalita, diba sabi niya, hindi ko mapapayagan niya. Mga ganun ng style ni Villanueva. Tapos pagdating dito, hindi. Bakit? Natakot ba siya? Pag dinikdik niya si Alcantara, baka balikan siya. At saka, baka nga si Alcantara, kaya relax, dahil inassure ni Villanueva na akong bahala sa'yo, hindi ka naman masyadong pahihirapan dyan. Tatanungin ka lang dyan, sagutin mo lang, ano lang yan, drama na lang yan. Pero ako, hindi na ako sasali dyan. Kasi kung totoo naman, yung sinasabi ni Villanueva na galit siya sa korupsyon, hindi, daw, ginahasa daw ang kanyang probinsya ng Bulacan ng mga maanumalyang programa sa flood control. Kung totoong hindi siya involved dyan, itong si District Engineer Alcantara ay hindi niya tao yan at hindi niya itutolerate ang pagkakasangkot nito sa mga kapabayaan or katiwalian sa flood control. Dapat pinakita niya yung galit niya doon. Ay bakit nawala? Bakit nawala ang dada ni Villanueva? Napansin niyo ba? Ay mga kabunyog, mga kabay. Sige, magandang araw sa inyo mga kabunyog. Abangan niyo uli ang susunod na episode nitong ating Attorney Enzo Bunyog.